Sa nakaraan nating kwento bigla na lang pumasok sa isip ng ugok nating bida na muling magbalat kayo bilang si Satan, hinarap niya ang mga tauhang pinadala ni Lucifer hindi upang makipag-usap kundi gawan ng kalokohan ang mga uto-utong demon. Gulat na napabalikwas ang nga ito nang makita si Satan agad na mangutos ng ating bida na magsiluhudad sa kanya ang mga insektong demon. Nagpatira pa si Darkin sa harap ni Kang Wu at bumati bilang pamilyar ni Lucifer. Tanong ni Kang Wu kung ano ang nais ni Darkin sa pagpunta nito sa Earth. Ngunit batid din niyang naipahayag niya ang nais niya sa pamamagitan ni Halpa. Habang nakaluhod malumanay na iniabot ni Darkin sa ugok nating bida ang nagliliwanag na bagay, saad niya na nais makausap ng kanyang prinsipeng si Lucifer si Satan. Nakangiting kinuha naman ni Kang Wu ang iniabot ni Darkin, saka walang pakundangang winasak ito sa harap ng demon na ikinalaki ng mata ni Darkin. Gulat na tanong ni Darkin kung anong ginawa ni Satan at kung bakit niya winasak ang nagliliwanag na bagay, habang ang ating bida ay parang siraulong pangiti-ngiti lang. Bigla siyang tumalon pataas at mapang-insultong pinagtawanan ang idea ni Lucifer na kausapin siya. Walang nagawa ang mga demon maging ang mga hanggal na demonic order kundi ang matulala. Pinalabas ni Kang Wu ang kanyang armas mula sa kawalan at ramdam mula sa kanya ang nag-umapa na demonic energy. Biglang nakaramdam ng takot ni Darkin at tarantang tanong kung bakit may hawak na armas si Satan. Nakangising sinabi naman ng ugok nating bida na pakinggan ng mga ito ang lahat niyang sasabihin. Saka iwinasiwas ang espada derecho sa ulo ni Darkin habang binabalot ng nakakakilabot na demonic energy ang paligid. Nakangising sinabi niya na hindi uso ang maayos na pag-uusap sa pagitan ng mga demon. Nang inig naman sa takot ang dalawa pang demon na kasama ni Darkin matapos makita ang walang ulong katawan ng kanilang pinuno. Lahat sila ay hindi kaagad nakapagsalita at sandaling nanahimik ang buong paligid matapos ang pamatay na linya ng ating bida. Biglang napatayo sa gulat ang dalawang demonic order, at nagkagulo ang mga demon na sabay-sabay na lang na napatanong kung bakit iyon ginawa ni Satan. Pangangatwiran pa nila na naroon lang sila upang sabihin ang gustong ipahayag ni Lucifer kay Satan, hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang mga bastardong demon nang biglang mahati ang kanilang katawan sa pag-atake ni Kang Wu. Nakangiting inulit pa niya na hindi kailangan ng demon ang pag-uusap. Nilingon ni Kang Wu ang natitirang demon nang may ngiti sa mga labi, habang nanginginig sa takot tanong ng demon kung bakit ganun na lang kalupit si Satan sa kanila. Natigilan naman sa pagtatanong ang dambuhalang demon nang sabihin ni Kang Wu na hindi kailangan ng dahilan upang magpasiklab ng digmaan ang mga demon. Malakas pang tumawa ang ugok nating bida sa kasinabing tanging ang walang isip na si Lucifer lang ang makakaisip, na kinakailangan ng pag-uusap upang maayos ang namumuong gusot sa pagitan nila. Nanginginig man ang boses pilit na ipinagtatanggol ng bastardong demon ang kanyang Prince Lucifer. Nang madinig ang depensa ng demon pinalabas ni Kang Wu ang kapangyarihan sa kamay, at sa pamamagitan nun sa pilitang damaykit nagleeg ng demon sa kanyang mapaminsalang kamay. Sinabi pa niya na ipinanganak sila upang pumatay, at nabubuhay ng uhaw sa dugo. Iniangat niya ang dambuhalang demon gamit lang ang isang kamay, saka inutos sa demon na sabihing manatiling mapagkumbaba si Lucifer kung wala siyang lakas ng loob na pumunta mismo ng Earth at harapin siya. Pilit namang nagpupumiglas ang demon at kahit nahirap sinabi niya na walang alam si Satan kung ano ang kasalukuyang lagay ng kanilang prinsipe. Parang baliw namang tumawa si Kang Wu saka sinabing tama ang demon na wala siyang alam sa kasalukuyang lagay ni Lucifer, bukod doon pinagdiinan din niya na wala siyang pakialam pa sa kalagayan nito. Ayon pa kay Kang Wu na sisigurado niya ngayon na nasa desperadong sitwasyon ang bastardong si Lucifer, na nagbigay naman sa kanya ng maganda at perpektong pagkakataon upang makuha ang kaluluwa nito. Sinabi naman ng demon na pagkatapos sa Eleanor ang Earth naman ang susunod. Tanong pa nito kung nais ba ni Satan na maglaban-laban sila at mapuks ang Heavenly Realms. Inaasahan na ni Kang Wu na may kinalaman ang Heavenly Realms, mas lalo niyang hinigpitan ang pagsakal sa demon sa kapang-iinsultong tanong kung paano sila natalo ng mga mangmang at bastardong Heavenly Realms. Katwiran ng demon na alam ni Satan kung gaano naging mahina ang Ninth Hell matapos ang digmaan laban sa Demon King na si Kang Wu, at sa loob ng mahabang digmaang iyon binuo at pinalakas ng Heavenly Realms ang kanilang puwersa. Sinabi naman ni Kang Wu na sa mga kamay niya mismo namatay ang sinasabi niyang Demon King, at dahil nasa kanya ang demonic sinasigurado niyang hindi siya magagalaw ng Heavenly Realms.
Inutos pa niya sa demon na papuntahin mismo sa kanya ang naduduwag na si Lucifer, nang sa ganon ay sila mismong dalawa ang magharap. Mahigpit niyang ibiinili na sabihin ng demon na para makuha ni Lucifer ang demonic seat, kailangan niyang labanan ang kasalukuyang nagmamay-ari nito na si Satan. Pilit na kinumbinsi ng demon ang ating bida na huwag piliin na sirain ang kanyang sarili. Ikinagalit naman ito ni Kang Wu kaya't hinailan niya pataas ang demon sa kasinabing makinig itong mabuti, at walang pakundangang inihagi sa sahig sa kasaad na walang kasunduang nagaganap sa pagitan ng mga demons. Nawalan ng malay ang demon nang tumilapon ito malapit sa kinaroroonan ng tatlong miyembro ng demonic order. Nang makita ni Kang Wu ang kagustuhan ng mga ito na tumakas, mapanindig niyang tanong kung saan balak na pumunta ng mga ito kaya't natulala sila sa kayutol na tanong kung si Satan ba talaga ang kanilang kaharap. Bigla namang nag-iba ng tono ang ugok na si Kang Wu saka may pinindot sa gilid ng tainga, kasabay nun nagbago ang suot niyang maskara at naging maskara ng isang guardian. Sinabi ni Kang Wu na meron lang siyang ilang mga katanungan, at doon napagtanto ng mga bastardong demonic order na nalinlang sila ng tuso na si Kang Wu. Taas noong sinabi ng isa na walang sino man ang sisigot sa mga tanong mula sa family ni Gaia, at hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi bigla na lang lumaglag ang kanyang ulo dahil masyadong maikli ang pasensya ng ating bida at mabilis din siyang kausap. Napalingon na lang ang dalawa pang natitira sa kanilang walang buhay na kasamahan. Saad naman ni Kang Wu na hindi niya kailangang dalawa ang magbigay ng impormasyon kaya't magsabi lamang ang mga ito kung sino sa kanila ang gustong mamatay. Sa takot ng dalawang bastardo agad nilang isiniwalat ang kanilang nalalaman ngunit wala silang alam kung gaano na karami ang nakakaalam tungkol sa Scriptures of Hell, ayon pa sa kanila puro kalokohan lang ang nilalaman nito kaya't binabasa lang ito sa ibang headquarters bilang entertainment. Sa pagpunta doon ni Kang Wu tatlong bagay ang nalaman niya, una kasalukuyang kinukumpronta ni Lucifer ang Heavenly Realms, pangalawa ay hindi maayos ang pagkalat ng Scriptures of Hell at itinuturing lang ito na parang isang Nobel, pangatlo, isang rendezvous spot ang nahanap niya sa China na maaaring ito ay ang headquarters ng bastardong demonic order. Para kay Kang Wu sapat na ang mga impormasyong nakuha niya, itinanong pa niya sa dalawa kung ilang mga believers ang naroon ang kanilang headquarters. Saad naman ng mga ito na nasa 50 lang sila at lahat sila ay hindi pa nakaranas na makapag-summon ng demons. Nagpatira pa ang dalawa at sinabing handa nilang isuko ang sarili buhayin lang sila ng ating bida. Tatanggapin nila ang anumang parusa na igagawad sa kanila ng batas. Bumontong hininga ang ating bida at naisip niyang bilang isang guardian hindi siya maaring basta na lang pumatay, bukod doon hindi niya din pwedeng baliwalain ang batas habang gamit ang titulo ng Hero of Light. Dahil sa mga dahilang iyon sinabi niya na itatreto niya ang dalawa bilang tao sa abot ng kanyang makakaya, saka pinalabas sa kamay ang isang kumikinang na punyal. Inihagis niya ito sa dalawa saka sinabing isa lang sa kanila ang papayagan niyang mabuhay dahil mayroon pa siyang ipapagawa dito, ngunit ang bagay na iyon ay hindi nangangailangan ng dalawang tao saka inutusa ang dalawa na maglaban. Muling napatira pa ang dalawa kasabay ang tanong kung paano magagawa ng Hero of Light ang ganoong bagay, na para sa kanila ay hindi makatao na taliwas sa sinabi ng ugok nating bida. Sinabi naman ni Kang Wu na binibigyan niya ang dalawa ng pamimilian, at hindi katapatan para mamili kaya't kaagad silang natigilan at napaisip. Nagkatinginan ng dalawa na para bang binabasa ang iniisip ng isa't isa, saka nang unahan na abutin ang punyal sa sahig. Nakuha ng isa ang punyal na agad niyang itinarak sa dibdib ng kasamahan, napamura naman ang nasaksak na lalaki at gumamit na ng kapangyarihan para makaganti sa bastardong kasamahan. Nagsuntukan ang dalawa sa harapan ng ating bida habang ang ugok na si Kang Wu ay parang boxing coach nila na sinisita ang bawat nilang galaw. Puro mukha ang pontirya ng dalawa sa isa't isa na hindi naman nagugustuhan ni Kang Wu, saad pa niya na nakakairita ang paraan nila ng paglalaban. Natanggal ang maskara ng isang lalaki kaya't hinatak niya ang buhok ng kabunong kasamahan, nasiyahan naman ang nanunood na si Kang Wu at sinabing mahusay ang kanilang ginagawa. Natigilan ng dalawa ng mad-inig ang lahat ng sinasabi ni Kang Wu sa kasabay na lumingon sa kanya. Doon nakita ng dalawa ang tuwang-tuwa na si Kang Wu habang hawak ang cheering stick. Bumitaw sa isa't isa ang dalawa sa kapasiga na pinagmumura ang ugok nating bida. Saad pa ng mga ito na paano nagagawa ni Kang Wu ang ganoong basurang bagay sa ngalan ng liwanag. Natigilan naman si Kang Wu at napatanong kung ano ang mali sa kanyang ginawa. Dahil para sa kanya makatao na binigyan niya ang dalawa ng pamimiliang nakadepende sa kanilang abilidad.
Bigla siyang nalungkot na parang baliw matapos magsaya, saad pa niya na kapag may nakarinig sa sinabi ng dalawa siguradong iisipin na isa talaga siyang basura.